guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan po kayo at mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon nyo sa inyong pamilya, sa ibang tao, at sa inyong mismong karelasyon sa inyong person. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Malamang yung iba po sa inyo, gumagawa kayo ng affirmation. Nagre-request kayo kay Lord, sa Panginoon, pero hindi nagmamaterialize ang inyong affirmation or ang inyong ginagawang manifestation. Kung ikaw, Kristiyano ka, or ikaw naniniwala sa Diyos, sa kingdom of heaven or sa kingdom ni God. Una, gusto kong ipaalam sa inyo na si Jesus Christ, ang mission niya kasi sa mundong earth ay mag-preach tungkol sa good news ng kaharian. Yang langit, kaharian ng langit, na which is invisible po yan sa lahat ng tao. At hindi lahat ay nakakapag-access sa kingdom of heaven. Kahit sabihin mo na isa ka pang pastor, or pare, or dahil graduate ka sa isang university at isa kang batikan na manunuro ng Biblia, at kahit na isa ka pang YouTuber na ang iyong niche ay ang Biblia, as long as hindi ka born again, hindi ka citizenship ng kaharian ng langit, hindi ka makakapag-access dyan. Okay? So, explain ko lang yung tungkol sa citizenship. Ano ba yan? Ngayon, kapag naging citizenship ka ng kaharian ng langit ng Diyos, or the kingdom of heaven, kingdom of God, yung iyong dasal ay mapapasa kamay mo. Okay? Once na naging citizenship ka. For example, isa kang overstay sa isang bansa. Let's say sa Japan or sa Canada. So, meaning, overstay ka, wala kang citizenship. Wala kang citizenship, wala kang rights. Wala kang rights para magreklamo. At kung ano man ang dapat ang gagawin sa iyo ng gobyerno, wala ka ring laban, di ba? Kasi wala kang citizenship, wala kang rights, di ba? Hindi ka naman citizenship ng bansa 'yon. Di ba? Tama, mali. Pero kapag ikaw ang citizenship ng isang bansa, may authority ka, may karapatan ka. Kaya pwede mong ipaglaban at makuha yung karapatan mo. Ganon din sa kaharian ng langit, sa kingdom of heaven. At ang kaharian ng langit ay isang bansa rin po yan. Isang parang gobyerno. Ang kaso nga lang, invisible yan eh. Hindi nakakita ng normal na tao. At isa kang anak ng hari, anak ng Diyos. At ang Diyos ang iyong master, big brother, at ang tanging loyal sa iyo. Lahat ng pangako na binitawan ng Panginoon or sinabi mo si Jesus Christ, lahat yan tutuparin niya. Dahil hindi siya manloloko, hindi siya sinungaling. Yun nga lang, base sa kanyang divine timing. Kasi lahat ng kaganapan dito sa mundo natin, lahat yan may law. May law at meron divine timing. Kaya huwag kang mag-expect, pero maniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya. Okay? Sinasabi nga sa Matthew 6:33, Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan ang sinasabi. So ngayon, bakit ko ba nasabi yan? Dahil marami sa tao ang gusto ng magkaroon ng pera, magkaroon ng material na bagay, magkaroon ng kung ano man ang gusto nyo, So malamang na nagdadasal kayo, gumagawa kayo ng affirmation, manifestation, pero hindi naman, wala kayong natatamo. So ngayon, ang reading natin ay tungkol sa inyong pananalapi. Money reading, which is ang money, kasama na rin dyan kasi ang career nyo. Siyempre, kung may career kayo, may papasok na pera. So ngayon, aalamin natin kung ano ang parating this coming month of October. Okay, Sagittarius, ikaw ngayon ang bigyan ko ng reading ha. Alamin natin yung parating sa iyo this month, yung iyong pera, yung iyong pananalapi. Pero syempre, Sagittarius, yung pananalapi mo, naandyan yung career mo, di ba? Kung wala kang career, syempre wala kang income,
At yung iba naman sa inyo, kung nagninegosyo kayo, kung wala kang income, hindi ka rin kung wala kang pera, hindi ka rin makakapagpuhunan, di ba? So, pareho yan. Aalamin natin, kung anong energy mo sa pananalapi, At gagawa rin ako ng prayer base sa mga barahan na lumabas. At yung sabi ko sa inyo, yung promise ko, kasi marami nag-request kung ano ba yung soul contract nila sa kanilang person. So, marami pong nag-send, marami pong nag-leave ng comment, nag-send ng email, sa Facebook ko rin po. So, lahat po yun, binasa ko. At kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako pwede mag-upload ng everyday dahil meron akong main na trabaho as a fortune teller dito po sa Japan dahil naka-registered po ako sa fortune teller company. Doon po ako tumatanggap ng maraming trabaho. And yung ibang araw naman habang nag-iintay ako, dito gumagawa ako ng reading para sa YouTube channel ko. And then pag meron pa akong extra time, binabasa-basa ko yung inyong mga comments, mga sinesend yung emails, mga tanong nyo. And then yung iba naman nagre-request na, nga pala, thank you po sa mga nagre-request ng Akashic Record. Maraming salamat po. At sa mga feedback din po, maraming salamat po. Enerhiya mo, ha, Sagittarius. Actually, makikita mo na dito, lumalabas na. The medium of toolbox, and then let's get grounded. Jajang. See? Toolbox. And then, baliktad. Dito pala siya. Catch your breath. Be spontaneous. Mayroon siyang tungkod. Dito naman, kahoy na ang pinagkakapitan niya. So, from here, naging kahoy. Okay. Ganyan lang natin siya. Masasabi ko, Sagittarius, dahil dito, tungkod lang, tapos dito, umakyat ka sa puno, and then mukhang grabe yung kapit mo dito, So, meaning, unbalance. Unbalance ang iyong enerhiya. Kung sa trabaho mo, tingin ko may mga salungatan na nagaganap, magkaiba kayo ng mga pananaw, kaya grabe ang kapit mo dito. Humihingi ka siguro ng tulong kung kanino, or para hindi ka madamay, madawit, Meron ka dito mga alitan, hindi kayo magkatugma, maaaring coworker mo, or yung mga tao sa kapaligiran mo, pamilya mo, May hindi kayo pagkakaintindihan dito, pagdating sa pananalapi. Malamang ito ang darating sa isa buwan na ito. Baka yung iba sa inyo nagsisimula na, dahil malapit na ang araw ng sweldo. Ayan na, nakakita ko na unbalance ka. Pinipilit mong kumapit. Maaring para sa'yo, nagsusumikap ka ng husto. Or, may mga tao na, masasabi ko na, may mga tao na tinitingnan ka na hindi pa sapat yung pagsisikap mo, Sagittarius. Yan ang sinasabi nila. Maaring harap-harapan or maaring sa likod mo. Hindi mo lang naririnig. At maaari ka makipag-away sa iyong mga katrabaho. Dahil siyempre, mag-iinit din yung ulo mo. Maaring marinig mo, maaring hindi. Pero mararamdaman mo. Kaya malamang meron ka makakaaway this month, katrabaho, kapamilya, kaibigan siguro, business partner. Dahil sa kulang ang inyong pagkakaunawaan at tingin ko sa iyo, Sagittarius, meron ka din naman point na, kasi nakatalikod ka dito, meron point na nagre-reach out ka, nag-aabot ka dahil kailangan,
at kailangan i-maintain ang samahan, pero eto nakatalikod ka. So meaning may time siguro na ini-ignore mo na lang yung mga negative na yan, yung mga negatibong sinasabi sa iyo, mga paratang siguro, ano, yung iba. Pero Sagittarius, ano man ang issue na meron ka dito, kailangan mo talaga tumingin sa inward, para mabalanse mo yung iyong sarili, yung iyong lakas, para malutas mo rin kung ano yung mga sitwasyon na meron ka ngayon, lalo na kung gusto mong merong mag-reach out sa'yo, o ikaw mismo gusto mong mag-reach out sa taong yun, gusto mong tumulong, pero paano ka makakapag-reach out? Paano ka makakatulong sa kanila kung ikaw mismo unbalanced? Masasabi ko, Sagittarius, sa pananalapi mo rin, kung ikaw ay nagkaroon ng mga issue, kailangan mo talagang harapin ng agad-agad. Gawan mo agad siya ng aksyon. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, mag-isip, parang takot ka pang bumaba. Kailangan mong bumaba, harapin, pag-usapan, kung ano man yung issue ang meron ka, lalo na sa pananalapi, sa pera mo. Kailangan mong gawa ng action yan. Mag-ingat ka sa pabigla-biglang paggastos. Malamang na dito. Gastos na nakakita ko rin. Isa pang validation ko dito. Malamang na hinahanap mo yung agarang kasiyahan. Hindi lahat sa inyo, yung iba. Gusto mo ng happening, or meron kang magugustuhan ng mga material na bagay at gusto mong bilhin agad-agad. At malamang ito ang magdudulot sa iyo ng pagka-unbalance sa pananalapi mo. Itong buwan na to. Meron ka sigurong matataypan. Kung ikaw ay may savings, baka hindi mo namamalayan, malaki na yung nailalabas mo, na iwi-withdraw mo. Kaya, ang labis na paggastos mo, or yung pagkahilig mo na, ano ba tawag dito? Meron kang hilig siguro, hilig na kung ano, baka siguro hindi lang sa material, pagkain, let's say, hilig ka siguro. Kasi yung paggastos mong yan nagdadala sa iyo ng anxiety. Malamang na yan ang darating sa yung etong buwan na to. Kasi siguro may papasok sa yung pera, let's say sweldo mo. Ngayon, gagastosin mo yan. Kung hindi naman sweldo mo, let's say yung sweldo mo sapat lang, pero may savings ka. So yung savings mo, doon ka maglalabas ngayon. At malamang diyan ka makakaramdam ng anxiety. Kung naglabas ka last month, anxiety ang labas mo this month. Kasi ma-realize mo, pagtingin mo sa bank book mo, wala na pala. Ubus na pala. Or yung ine-expect mo na amount, nangunti na pala. Kaya, iwas ka dito dapat sa paggastos. Kasi, ang energy mo this month, mabibigo ka pa. Mabibigo ka sa pangmatagalang pangangailangan mo. Kasi nga, mas pipiliin mo yung panandali ang saya. Kaya dapat mag-ingat ka. Ano man yung panandali ang saya niyan, ikaw na nakakaalam yan, Jajang. Dito, dyan. And then, ganyan. Dedicated effort, strengthening bonds. Strengthening bonds. Throat chakra. Malamang na magi-slow down ka dito this month. At magre-reconnect ka. Dito nakakita ako magkayakap sila, diba? Magre-reconnect ka sa sarili mo. Hindi kung kanino, sa sarili mo magre-reconnect ka. At para makahanap ka rin ng sarili mong katahimikan, Maring hindi lahat sa inyo, yung iba, At saka, Sagittarius, malamang na this month, wala ka talagang ingat. Kaya, kung nagtatrabaho ka, may mga kaaway ka na coworker mo, or kahit siguro sa paglalakad mo lang, may makakasalubong ka kasi dahil sa mainit ang ulo mo, Para nagmamadali ka pag naglakad ka dyan sa karsada niyan. Kaya malamang yung meron ka makakasalubong,
Yun ang magiging trouble. Hindi mo makokontrol yung bibig mo, yung throat chakra mo to eh. So, dahil dito nga, sa first row, unbalance ka. So, malamang na dito. Kaya kailangan mo talaga mag-reconnect sa sarili mo. Inward, hindi outward. Sa sarili mo. Kailangan mo suriin yung mga nararamdaman mo, yung iyong kaganapan sa buhay, yung mismong sitwasyon mo, yung kinakatayuan mo, kung anong sitwasyon ang meron ka, kung anong kaganapan ang meron ka, dapat suriin mo yun. Alamin mo sa sarili mo. Kung meron kang kaaway sa trabaho, bakit kayo nag-away? Bakit kayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan? Or naglakad ka lang sa karsada, meron ka na nakaaway, napatrouble ka. Dapat later on, suriin mo ang sarili mo. Bakit nangyari yun? Bakit nagkaroon ka? Kailangan mo dito ng self-realization at the same time din. Para yung trouble na mangyayari sa'yo ngayon, if ever yung iba sa inyo magkaroon ng trouble, sa susunod, hindi na maulit. Kasi pag paulit-ulit na nagaganap ang ating pagkakamali, hindi na tayo papatawarin ng Panginoon yan. Pero always forgiven naman tayo. Pero pag paulit-ulit yung ginagawa natin pagkakamali, ay malilintikan talaga tayo dyan. So yun ang sinasabi sa iyo ng ating baraha. Yung dedicated effort, strengthening bonds, throat chakra. At saka, alam mo, pera pa dyan, dito mukhang hapong-hapo yung babae, kung titingnan mo, parang nakaano na sa liig sa balikat ng lalaki. Tapos eto, mukhang nagtatrabaho, nagpe-painting. So, ang isa pang validation ko dito, hindi lahat siguro sa inyo, kung ikaw yung, let's say, Sagittarius na may trabaho, baka hindi naman estudyante, talagang trabaho talaga, siguro, meron kang project, talagang sobrang mapupuyat ka this month. Marami sigurong ipinaubaya sa'yo yung kumpanya nyo, or kung ikaw hindi kumpanya, kung sabi mo, hindi, self-employed ako, or meron kang ginagawa para sa iyong business, Kaya nakikita ko na hapong-hapo ka, kailangan mo talaga magpahinga, baka puyat, at siguro, naging pabaya ka sa nakaraang buwan din, So, kailangan mong bumawi this month. Baka yung iyong income bumaba. So, kailangan mong magpursige ngayon. Maghanap ng mga content, maghanap ng kung anong mapagkakakitaan, maghanap ng idea, Tsaka isa pa dito, iwasan mo yung manisi. Tingin ko kasi yung throat chakra mo din is unbalanced. Kaya talagang kung ano yung damdamin mo, mailalabas mo agad. Isa sa bibig mo agad-agad. Kaya maigi siguro this month, kahit naman hindi lang this month, yung ganyang pag-uugali, kung meron kang talagang ganyang likas na sa'yo, yung ganyang pag-uugali, maaaring hindi lahat sa inyo, yung iba, makakabuti sa'yo na i-balance mo. Maigi siguro yung lahat ng chakra mo, i-balance mo. Prayer and meditation para ma-balance, ma-align mo yan. At the same time, pag na-align mo yan, yung prayer mo rin, ma-align. Mas madali ka makakakonekta sa Panginoon. Well, anyway, meron pa tayong ibang alamin natin yung parating mong pananalapi. Ano bang enerhiya mo dyan? Tingnan pa natin. Teka lang, akit lang muna natin siya dito. And then dito siya. Ayan. Ito pala yung nauna. Meron tayong taking risk, simplicity, and knowledge, focus. Ang ating mga baraha. Malamang na may opportunity this month darating sa'yo. Kaya kailangan mo maging aware ka dito. Bagong project siguro ito.
bagong section, bagong gawain sa loob ng kumpanya nyo or sa opisina nyo, no? Or bagong toka para sa'yo, no? Bibigyan ka. So, kailangan mong pag-aralan, kailangan mong alamin ito ngayon, ano? At, kasi, syempre, pagka binigyan ka ng responsibilidad, kailangan talagang, anuhin mo yan, ano? Akuin mo yan. So, kailangan mong matutunan yan, kasi bago. Okay? At malamang na pumalpak ka, kung ano man ang sari-saring experience na mararanasan mo, huwag kang matatakot. Ano? Yan ang darating sa'yo this month. At tingin ko, wala kang self-confidence talaga. Wala ka ring lakas ng loob na mapanagutan kung ano ba yung bagong trabaho na ibibigay sa'yo, ituturo sa'yo. Baka yung iba sa inyo, kapapasok nyo pa lang sa isang company, so may ituturo sa inyo. Ngayon, wala kayong kaalam-alam. So, sinasabi sa'yo ng baraha, kung ano lang yung, kasi may araw dito, ano. So, kung ano lang yung tinuturo sa'yo, doon ka lang. Yun lang ang aim mo. Okay? Doon ka lang mag-focus. Dagdagan mo ang kaalaman mo. Malamang na kaya wala kang self-confidence dito eh. Kasi syempre, bago ka pa lang, di ba? So, kailangan mag-ipon ka lang. Ano? Malamang na meron yung iba, ida-down ka, pero okay lang yan. Ano? Walang problema yan. Sa ngayon, hindi ka pa makakapag-spread ng wings mo. Ano? Pero magtiyaga ka lang kasi meron ka pa namang magandang ang tawag dito, kalalabasan ng iyong bagong pinasukang kung may project ba, company ba, at saka maging ka, ang tawag dito, kasi 'di ba ang feather is light, 'di ba, magaan. So kailangan maging kagaanan mo ng loob ang bawat na responsibilidad na pinapasa sa obligasyon na pinapasa sa iyo o yung mga kasamahan mo sa trabaho, para kung ikaw magaan ang loob mo, magiging magaan din ang loob nila. At yung sa trabaho mo, kailangan maging magaan din ang iyong enerhiya, na willing kang tanggapin kung ano man yung ibinibigay sa iyong trabaho, obligasyon, o yung sarili mong negosyo, sarili mong, let's say, isa kang vlogger. So syempre kailangan maging ka rin dyan, maging kumbaga magaan din ang kalooban mo, hindi ka lang magfo-focus tungkol sa pera, tungkol din sa kaalaman. Kung ano ba yung maidudulot mong, mai-offer mong kaalaman sa mga taong nanonood sa'yo. So yan ang mensahe sa'yo ng baraha. Yung iba sa inyo Sagittarius, malamang ang gusto nyo lang yung, masasabi ko, nakasanayan nyo. Yung meron lang kayong alam. Yung dati doon lang kayo nag-focus, yun lang ang gusto nyo. Mukhang wala kayo sa mood na mag-challenge, mag-take ng risk. Maaring sa past mo, may pagkakamali kang nagawa, kaya nakaranas ka siguro ng depression. Parang nagkaroon ka ng takot or nagkaroon ka ng kakompetensya siguro dito. Mas yung kakompetensya mo, mas may alam sa'yo. Kaya parang lumabas yung insecurities mo or selos. Dahil sa hindi naging maganda yung performance mo. So, ang pahiwatig ng baraha dito sa'yo, matuto ka magkaroon ng kumpiyansa sa sarili mo. Muling magamit mo ang iyong inner strength. Yan ang pahiwatig sa'yo. Dahil ang mga owl ganyan, di ba? Inner strength, lakas. At saka, eto, di ba, yung owl, di ba, ang ikot ng liig niyan, di ba, grabe yung ikot ng liig niyan eh. So, kailangan gano'n ka din, maging aware ka sa mga kaganapan na nangyayari sa paligid mo. Sagittarius, add lang ako ng baraha natin. Itong maliit ang gusto kong kuhanin natin. At saka alam mo, Sagittarius, masasabi ko, kasi nga dito, unbalanced ka, diba? Mukhang, dito, I'm sorry. Tingnan mo, mukhang takot kang bumaba. So, malamang na meron kang takot. Ikaw, meron kang takot na nararamdaman dito. Inopen ko na. May itsura nyo. Baka yung iba sa inyo nagdadasal kayo
Dahil sa sobrang takot niya. Lord, tulungan mo ko, Lord, ganyan, ganyan, ganyan. Baka nag-aaral ka pa ng meditation yung iba sa inyo dito. Bouquet. And then, eto. Meron tayong fog present. Okay. Alam mo, Sagittarius, ano? Yung takot mo, yan ang naging hadlang. Ano? Meron kang goals, meron kang hangarin, layunin na gusto mong matamo. Pero sinasabi sa inang baraha, meron ka ng lahat. Meron kang lahat. Kasi namumulaklak ka na dito, eto bulaklak, eto rin may bulaklak dito. Eto naman, fog, di ba? Pero kaya sabihin mong fog yan, meron kang lamparilya. Ano? Meron kang tools. So, meron ka ng lahat na kailangan mo. Tools na kailangan mo. Actually, meron ka rin ditong medium toolbox eh. So, naandyan na. Lahat naandyan na. Nasa sayo na. Lahat ng tools na dapat mong gamitin. Ang kaso, pinapauna mo yung takot. Kaya, meron kang goals, meron kang gustong marating, maabot na lugar. Hindi mo naaabot dahil pinapangunahan mo ang sarili mo ng takot. Mas yun ang pinapairal mo. Kaya nga meron ka ditong taking risk. Ano? Dapat mag-take ka ng risk kung gusto mong ma-reach yung iyong goal, kung ano ba yung ambition mo, yun ang kailangan mong gawin. Kasi meron ka ng tools eh. Kung kakailanganin mo, lahat nasa sayo na eh. Ano? Parang lumipad yung ibon ko, mukhang tahimik sila. Kailangan mo yun para makahanap ka ng tagumpay dito. Maliban sa kumpiyansa at paniniwala mo sa iyong sarili dito, ano, Sagittarius, ano? Kasi, biruin mo, may bulaklak, tas dito rin, di ba? May bulaklak may lamparilya, may liwanag, kahit na sabihin mo madilim yan. Okay? And then dito rin, meron kang pantungkod. Pero may takot ka. May takot kang nararamdaman. Kulang ang paniniwala mo. Alam mo, Sagittarius, ano, dapat matagal ka nang nagtagumpay dito sa dami ng tools mo dito, ano. Lahat maaan mo yan magagamit mo. Tools, sinasabi kong tools, pero dito knowledge. So, kailangan mo yung kaalaman, karunungan, na tingin ko meron ka na yun. Meron ka ng kaalaman, meron ka ng karunungan. Ano? Binigyan ka na ng Panginoon. Maaring pinag-aral ka ng magulang mo. Kaya meron ka ditong kaalaman. Dapat matagal ka nang nagtagumpay. Kung ano man ang dapat na pagtagumpayan mo, kung ano ba yung dapat success na yan, yung ambition mo. For example, sabihan lang kita. Let's say, isa kang vlogger, ano. Sa panahon natin ngayon, marami yan, ano. Kahit anong ginagawa, kahit na kasinungalingan, binablog-vlog nila, di ba? Ang kaso, ikaw, hindi ka bold. Ano? Baka mahihain ka siguro, or simpleng duwag ka lang. Or baka naman naisip mo, hindi naman totoo yung pinag-share ng mga yan ganyan. Kaya ayaw mo. So, meron kang ganong klase, which is maganda naman, ano. Pero, marami kang kaalaman. Kung ayaw mo magsinungaling katulad ng iba, yung iba naman, hindi naman tunay na tarot reader, ano. Gusto lang nila talagang kumita sa pagbablog, ano. Ngayon, baka siguro ikaw, ayaw mo ng ganon. Kaya, ini-stop mo yung sarili mo. Pero, ang sinasabi sa'yo ng baraha, sige, kung ayaw mo ng isa pa, meron ka pang isa. Kung ayaw mo magpintor, magtanim ka ng bulaklak, kumanta ka, ang dami. Andyan na yung medal mo. Para kang general na ano. Binuksan mo na yan. Ang kailangan mo lang, nilabas mo na nga Ang kailangan mo lang gamitin. Ano? At saka itong color board, ang dami mga pintura, mga na ano dyan. Kailangan mong gamitin yan. Ano? Yan ang kulang sa'yo. O baka naman hindi ka handang tumaya or hindi ka handang sumugal, ano, or mamuhunan, ano, sa guitar. Yan lang sinasabi ko sample lang yan. Ikaw nang bahalang mag-adjust, ano, kung anong gender mo, kung anong edad mo, kung nasa ang bansa ka. Okay? At kung anong, sinabi ko lang vlogger, dahil isa akong vlogger, isa akong YouTuber, di ba? So, yun lang ang masasabi ko. Baka meron ka pang ibang ginagawa, ano? Ikaw nang bahalang mag-adjust. At tingin ko sa'yo, nag-aasam ka naman talaga na maging successful sa buhay mo, sa career mo, tingin ko overall, kahit sa love life mo. Pero hindi naman love life ang reading natin. So, kung meron kang pinagkakaabalahan pang ibang bagay, ano, maliban sa main na trabaho mo, ano, kaya nga lang,
ang nakakita ko sa'yo dito kasi kulang ka sa diskarte. Ano? Diskarte, challenge, fighting spirit. Kaya kung babaguhin mo yan, yung ganyang paniniwala mo sa sarili mo, no, kung babaguhin mo, malamang na sa buwan na ito na magtatagumpay ka. Bago matapos ang buwan na ito. Magsisimula, makakita mo parang, uy, nag-work, yung ganun. Ano? At yan ang pinakasimula ng tagumpay mo, Sagittarius. Ano? Nasa sayo yan. So ngayon, Sagittarius, bigyan kita ng prayer base sa iyong mga baraha. Bagay sa iyong prayer, base dito sa iyong mga baraha, baba lang natin ito. I'm sorry. Masasabi ko na, ano ba maganda? Dahil nga ikaw ay nahaharap sa hamon ng iyong buhay, nahaharap ka sa hamon, and then challenge kasi ang kailangan dito, no? So, ikaw ang gumagawa ng iyong hadlang, Sagittarius. Kaya, manalangin ka, at hilingin mo sa Diyos na pagpalain ka sa iyong mga pagsisikap, sa iyong mga ginagawa, sa iyong mga, syempre papasalamat ka muna sa mga tools na binigay sa iyo ng Panginoon, knowledge, binigay sa iyo ni Lord. Sabi mo, ay hindi naman si Lord yan, nanay ko yan, magulang ko. O sige, magpasalamat ka rin pa rin sa mga magulang mo, dahil pinag-aral ka, kaya nagkaroon ka ng ganitong knowledge, nagkaroon ka ng ganitong mga tools, kaalaman. So, yung pagsisikap na dapat mong gawin, naway makita mo, Sagittarius, yung liwanag, kasi meron tayo ditong lamparilya, liwanag, na mukha ng Diyos, So, ibibel ko, asan yung aking bell? Tapos, mag-start tayo ng prayer. Mag-sign of cross ka ha. Kuhanin ko lang yung bell ko. Sandali lang. Okay, Sagittarius. Ito ang bell ko. So, pag nag-bell ako, mag-sign of cross ka ha. Or kaya naman, ito, isulat mo sa papel or sa iyong cellphone para anytime mabasa-basa mo yung prayer. Kahit nasa loob ka ng jeep, nasa loob ka ng train, para mabigkas-bigkas mo kasi importante yung mabigkas mo yung prayer everyday. Mas effective yun. Okay, so ibebel ko ha, tapos in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, okay? In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Lord, patawarin mo ako sa pagsisikap kong gawin ang mga bagay sa sarili kong lakas. Okay? Sa sarili mong lakas. Sa pagsisikap ko, sa pagpupursigi ko, na para bang lahat ng bagay ay nakasalalay sa aking mga pagsusumikap. Okay? Dahil naandito ang pagsusumikap, dedicated effort at strengthening bonds. Okay? Lord, alam ko naman na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa paghawak ng mahigpit sa iyo at sa pagsunod sa iyong salita. Bigyan mo ako ng karunungan, which is meron ka na. So, kailangan ikaw mismo alamin mo yan, kung ano ba ang karunungan na meron ka. Maging klaro ka. Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Kung meron akong karunungan, Lord, ano ba yun? Tanungin mo. Ikaw mag-arrange ng, ng prayer. Bigyan mo ako ng karunungan ngayon, Lord, para ayusin ang aking prioridad. Prioridad sa liwanag ng kalooban na ipinapahayag mo sa banal na kasulatan. Magbasa ka ng Biblia. Dahil dito nakakita ko, mukhang nagme-meditation ka, it's okay naman. Iba kasi ang meditation sa pagbabasa, prayer. Kasi ang prayer, ikaw ang magsasalita. Sasabihin mo lahat na gusto mo. Ngayon, sa meditation, ang mangyayari kasi patatahimikin mo yung utak mo. Wala kang dapat isipin at mahirap yun gawin. Kung hindi ka consistent talaga dito, kung hindi palagi ginagawa, mahihirapan ka kasi madaldal ang utak natin . Yun ang problema nating mga tao. Ngayon, pag nagawa mo yun, then malamang na malalaman mo to kung anong knowledge, kung sa sobrang dinami-daming tools na meron ka, magkakaroon ka ng clarity. Okay? Yun . Sagittarius, yun. Kaya palagi kong sinasabi, self-awareness, self-realization, self-reflection. Yun ang kailangan nating mga tao, which is ako, nagawa ko yun sa sarili ko. Kaya nga,
tinuturo ko sa inyo. Kaya nga gumawa ako ng YouTube channel ko para ma-reach out ko kayo dahil yun ang sinabi sa akin ng Panginoon eh. Ano? Jesus Christ, Ascended Master, or yung ating pinaka-source, yung ating pinaka-supremo, okay? At ang Biblia, ang banal na kasulatan. Kaya advice ko sa inyo, or kung hindi ka naman naniniwala sa Biblia, marami pang libro, marami pang scripture, depende kung anong relihiyon ang meron ka. Merong Bhagavad Gita, basahin mo rin yun, di ba? Meron din mga libro ang Buddhism, Hinduism. Sari-sari, makakapulot ka ng knowledge doon. Ano? At kung gusto mo mag-focus doon, mag-focus ka lang doon. Tinabi ko lang yung aking bell kasi magmo-move on tayo sa ating soul contract. So, thank you nga pala. Sorry ha, Sagittarius, nagmamadali na kasi ako. So, tapos na yung reading mo, tapos na yung prayer mo, and then move on tayo sa mga nag-send ng tungkol sa soul contract. Sagittarius, ipapop up ko dito yung sinend mo sa aking kukuhanan ko ng screenshot. For the meantime, wala akong nakakita sa screen at wala akong nakakita dito sa ating lamesa at kayo rin hindi, meron pa kayo makakita kasi sa editing ko ipopost ko nga pala. Ako, wala akong nakakita. So, Sagittarius, nag-send ka sa akin ito ng birthday mo is November 27 and then etong sa person mo is 11/4 person. Sagittarius ba ito? Ito ba ang Sagittarius 11/27? Oo, sandali lang ha. Kuhanin ko yung aking iPad. Yes, oo, pasensya na. So, Sagittarius, 11/27, Sagittarius ka nga. And then, 11/4. Okay. Soulmate mo to. Miss Sagittarius, ano ba? Okay lang ba i-mention ko yung name mo? Kasi tingin ko pati yung name mo nakalabas nakalantad. Ayaw mo siguro kasi kaya nag-ano ka. Okay, ikakat ko na lang yung name mo and then ipopost ko dito at ilalagay ko na lang yung yung pinaka-date, And then, ayan, Sagittarius ako and siya ay 11/4 ang person ko. Ma'am, paki na lang po ang aming soul contract. Yes, meron kayong deep connection in spiritual level nitong person na to. Soulmate mo siya, soulmate ka niya. Pareho kayo. Kasi yung iba merong, ikaw lang ang merong soul contract, meron din, eto lang siya merong soul contract, ikaw naman wala, siya naman ang meron. Pero sa case nyo, Sagittarius, pareho kayong mag-soulmate. Soulmate mo siya, soulmate ka niya. So meron kayong deep connection, spiritual level. Baka yung iba sa inyo, mag-twin flame pa kayo. Kaya, kontakin mo ulit ako, Miss Sagittarius, at kung gusto mo mag-request ng Akashic reading, maganda to, Akashic reading talaga. Kasi yung mga old trauma natin sa past life, yung mga trauma, karma natin, bit-bit pa natin yan hanggang ngayon. Kaya yung iba sa atin, parang katulad ng sabi sa'yo ng baraha, dapat matagal ka nang natamo mo na ang tagumpay, ang success. Ang kaso nga lang, nagiging hadlang kasi ikaw mismo ang gumagawa ng hadlang. Malamang na hindi ka aware, etong Sagittarius na to, iba to ha. Pero sinasample ko lang yung reading natin, Kasi nga, etong Sagittarius na to, hindi kumbaga, dapat matagal na siya successful, parang hindi nangyayari, Malamang nainip ka na. So, malamang ganun ka rin, etong 11/27 na Sagittarius at itong person mo 11/4 na meron siguro kay baka karmic soulmate, marami yan twin flame. So, kung gusto mo ng personal reading talaga or Akashic reading, kontakin mo lang ako. Okay? And maraming salamat sa pag-send mo sa lahok. At maswerte ka, ikaw napili ko. At ang sarap. Talagang gusto kong halukayin ang inyong Well, hindi ko naman pwedeng gawin as long as hindi mo ako binibigyan ng permission. Kasi pagka ginawa ko yan, baka i-fire ako ng aking bossing sa kataas-taasan. Kasi higher dimension ng mga higher beings ang nagbabantay sa Akashic record. Kaya ayokong bumaba ang aking energy frequency, ang aking vibration. Kaya may law ang langit. Kaya kailangan follow the rules and regulation at yung law, yung batas. Okay? So, Sagittarius, hanggang dito na lang ang ating reading. Maraming salamat sa mga nag-send ng mga birthday nyo. Katulad ng sabi ko, hindi lang birthday nyo, ang kailangan ko, yung birthday mo at yung birthday ng person mo. Kung let's say wala kang person pero meron kang crush, okay, kuhanin mo yung birthday ng crush mo at ilagay mo sa comment section. At wala kang crush, pero let's say meron kang coworker na kaaway mo, katulad sabi, kuhanin mo yung birthday, alamin natin kung ano soul contract nyo.
baka rivalry, ano? Pero kahit meron kayong soul contract or kung ano pa man yan, kung hindi talaga kayo marunong rumispeto, kasi meron tayong free will, ano? Nasa sa inyo rin yan, kung sa inyo paguguluhin ang inyong buhay, ang inyong samahan, ano? So, yun, Sagittarius. Napahaba na. Ang dami kong gusto sabihin sa inyo, Sagittarius. Pero hanggang dito na lang. At Sagittarius, maraming salamat sa oras na inilaan nyo sa like, share, comment, at sa mga bago ko pong subscriber, at sa mga cross-watcher. Pwede po kayong lumahok and anything. Okay lang. Kahit ayaw nyo mag-subscribe, okay din po yan. Basta, bibigyan ko kayo kapag kayo ang napili ko. Okay? So, namaste po. Bye-bye.